Amen. So, dili na kay double time, triple time na gyud ta. 'Di ba? Are we ready for the harvest? Gamay raman, wala man na convince. Are we ready for the harvest? Huna-huna ang mga igsuon. Inyo nang imagine gamay ra kay amin kay ang pag-harvest, inyong ginahuna nga medyo kapoy, medyo init, 'di ba? But again, be excited sa harvest nga inyohang nakuha. Amen. Praise God. Okay, so usa ka maayong buntag kanatong tanan. Kumusta naman ta dihang dapita? Okay, energy check sa kuno ta direng dapita be. Energy check. Okay, palihog na ma. I think I have to call Pastor Glenn for a benediction now. No people around here. Bitaw, sige. So, kumustang tang tanan? Usara gyapon ka tao. Are we all okay? Are we all blessed? Are we blessed than yesterday? Mura manggog nang gamingaw jud kaayo unsa man jud inyong gusto, no? Pasayawon pa ko ninyo dire. Ayan, no? So today is unsa man ron? Second Sunday of May. And then we are unsa man? We are celebrating all the mama. Yeah, no? All mothers. So naabay mga mama diring dapita. Palihog daw kaway-kaway sa tanang mga mama. Syaro wala gyapoy mga mama. Dili ta magawas aning kalibutan na og wala ning mama. Yan, so naa na joy mama in town. Praise God. Sige, so murag gikapoy paman gyud ang tanan. Nakamata na ba ta ang tanan? Nakapanghuyab na ba ang tanan? No? Unya pwede sige daw energy check sa kuno tabi. Pwede i-stretch nato atong kuan. Murtag na sa seminar o sa conference, no? Check. Di ba? Sige, i-stretch ako no diha. I-stretch diha tanan. Unya i-twirl na diha inyong kuan kanang inyong mga nerves. No, aron manggawas na diha tanan mga unsa nay nakabara dihang dapita nga dili ta makaingong amen. Ayan, so okay na? Energy check again. Energy check. Wala pa, gamay pagyapon. Akong gihangyo ang tanan siguro manindog niya magdagandagan sa ta dito sa gawas. Di ba? No? So ganahan ta mag-marathon ta dito. Ayan, so are we all kuana? Are we all kanang in one kuana? In one kanang unsa na? Kanang istasyonan. Are we all tuning in to God? Okay. Sige, mao na to. Praise God. Siguro ang uban nag-una-una og celebrate sa Mother's Day. Unya odto na nakamata kay gabi na pod kadlawon na nakatulog, no? Unya gikapoy ang uban. Ayan, sige. Mother's Day. So early in the morning, I receive a happy Mother's Day. Greetings. Ang ubang mga mama nakadawat na ba? Nakadawat na ba ang tanan? Mudawat. Nakadawat na ba ang tanan or mudawatay ba ang tanan? Ausbo na to ang pangutana. Mudawatay ba ang tanan? Wala gihapon. Mudawatay, cute, no? Okay, sige. Hallelujah. So happy Mother's Day. And again, we are celebrating tungod sa mga mama. Yan. So, balik ta sa kuan, balik ta sa during sa kanang creation, no? In Genesis chapter 3 verse 20. So doon na dira naka-state sa Genesis chapter 3 verse 20 nga naay first time in the scripture. That was the first time in the scripture that the individual was named mother. And then who is her name? Kinsa iyang name is her name is Eve. And Eve was given her name because she was the mother of all living. Naabay living diri? Na siguruha jud yung amin kay living na ba gid akong gipangutana. Do na bay mga buhi diring dapito? Ala, ang dili diha patay-patay na. Naabay mga buhi diring dapita. Basta dili ganin ko na sigurado.
Di ba? So, amin gyud kay buhi na ba ning gipangita diring dapita. Wala ra ba ko nag-preach arang sa mga patay. But we are preaching the word of God to those who are alive. Amen? So, kay ngano, ang patay, di na jud kadungog. Ang patay, di na jud kaamin. Nakaamin ba ang tanan kaganina? Oh, ang uban na anak ko nakita simba ko, labangon og pito ka laod, ayaw intawon ko patya pastora. Manang amin jud ipangutana kay na may kuan dire nga side nag-amin mga buhi ni dire. Andire mga buhi-buhi, andire buhi. Okay? Sige, so Genesis chapter 3, mauna ang imuhang makita kung imo na siyang basahon, no? So, again, her name unsa may meaning? Her name literally means life. Mauna ang meaning sa name ni Eve. And she was the first mother, but she's not the only mother. No? She was the first mother. And then, according to Dr. Basil Jackson, a psychiatrist from Milwaukee, Wisconsin, grabe lisod man basahon ni ilang mga apelyido, pero kay nangodiguro man pud lagi ko ako juding basahon. Okay? Unsaon ni Wisconsin. Okay, thank you. No? So, ingon siya diri. Okay na ana? Palihog ko no kog yun. Okay, ingon siya dinhi that okay, sige, dire sa kay Abraham sa kay nagkuan na day ko. Abraham Lincoln said that no one is poor who had a godly mother. Sakto ba? No one is poor who had a godly mother. And Dr. Basil, ingon siya that a child will never come to full psychological development and maturation in adulthood unless that child has had a mother in the home. Convince, mama? Wa pa jud kadungog og mama nga nag-amin diyang dapita. Ngano man nga niingon man siya, no? Ngano man nga gitagaan man jud bili or gi-celebrate man jud ang mama. And then why nga mention man jud ang mama? It is because mother are influential. Tama ba? That mother are influential. And the influence of a mother is the influence of a godly mother on her children and cannot be overestimated o overstated. Di ba? So, usahay ma-overestimate. Di ba? Ang mama. Naiusahay nga mo ingon nga, kapuyan ni mo maoy. Di ba? And then, sometimes also, the influence, no? The influence of a godly mother on her children cannot overstated. Meaning, dili matakos. Dili ma-express di mo tungod sa kadaghan nga na-influence or nahatag sa mother. Okay, naunsa naman ako ang kuan diha, no? So mothers play a very vital role in a family and high priority in the society. So daghan kaayong gi-play sa mama, no? Unsa man ang gi-play sa mama, daghan later ato may bawaan, no? So that's what mothers play. So again, when God wants to do something great in the world, He doesn't send an army. Take note, no? When God wants to do something great in the world, which is where we are today, He doesn't send an army. He doesn't send an earthquake or any tragedy nga mga panghitabo. Aron nga mahimo siya nga dunay siya mabuhat in a great diha sa world. But unsa man? Unsa iyang gisend? He doesn't send an earthquake. He sends a child and He finds a mother whom He can trust. So nag-agi gihapon, no? So anyone who has ever positively impacted this world
ma-influential maka, maunsa pa na diha ang imuhang mga posisyon or unsa imong naangkon, ilado ka man, inila ka man diri sa kalibutan, kwartahan ka man diri sa kalibutan, but you came from a mother gihapon. Amen? Even God Himself choose to, unsa man, to come to this world the way we all have and through a woman. So wala siya ni diretso sa iyang pagkagad, nga diretso siya, ni agi gihapon siya into a woman, just like us, nga gipakatawo gihapon siya. Amen? So, yan. Since we are talking about mother, now, here's the beauty of the word mother. Okay. The beauty of the word mother is, number one, maturity. Unsa may buot pasabot anang maturity. Ang atong pagkahingkod, ang atong pagkahamtong, di ba? And if you are matured enough, if you are hingkod enough or hamtong na ka, then pasabot ana, it includes responsible na ka. Di ba? Responsible na ka, takos na ka, nga mahimong mother. So maturity, no? Many females give birth and technically a mother. Okay? So kalabanan, alangan lain po kayo, di ba? So ang mga babae muhatag og mo give birth. And then sa dihang muhatag na og kanang anak mo give na og birth is unsa man technically a mother na. But again, si ingon nila, not all mother are mother. Am I right? Not all mother are mothers. And then, dili po tanan ang walay anak nga, dili siya matawag nga mama, kay doon na sa uban nga walay anak, pero they play a role as a mama. Tama? No? So, yan. So, ingon siya, it takes a certain amount of maturity to make the commitment to being a mother. So, kinahanglan, mauna nga kung maghimo na gani nga, kanang you make sure that you are really ready to be a mama. You are really ready to take the role as a mama. Kay nga naman, dili pwede nga manganak rata, unya pagkahuman, ato rang ibilin po di ay sa ato ang mama. No? So, it needs maturity. And because motherhood is not a part-time job. Naabay kuan? Naabay leave sa mama? Naka-leave ba ang mama? Doon na ba'y day off si mama? Naka-part-time job ba si mama? Wala. Di ba? Kaya nga naman, kung si mama ganit mo lingkod, na ay mga bata ditong magbaiid, labi pa kagmay pa kay mga bata. Ang mga bata po, kalipay gid sa mga bata, basta mulingkod na ang mama. Kaya nga naman magbaiid jud ang mga bata, yang magpasabak-sabak, magsigid jud kuan-kuan dito sa mama. Di ba? So, ingon ana, wala day off. Ang mama gani, ugnahan na gani sa kusina. Ang mga bata po, apti po kayo maon sa isudan, ma, pwede makaon na ta? Ma, I want milk, ma. Di ba? So, dili pwede nga mahimong part-time job ang mama. So motherhood is not a part-time job. Ayan. So having children requires long-term commitment, and that requires a certain maturity that many simply don't have. So meaning, nag-include di ay gihapon ang motherhood into a commitment. So dili pwede nga kung mga nakrata, kunya pagkahuman, murag tanaw nimo, murag dili pa manday ko mahimong mama. Ay pwede ipa-adapt lang sa ninako or ipanghatag lang sa nako. No, di ba? So you need it requires a long-term commitment. Kinahanglan gyud commitment ka, committed ka sa imuhang pagkamama. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58 it says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." So that's why motherhood, since it is not a part-time job, dili gyud ta maka-murmur, dili gyud ta maka-complain. Why? Because being a mother and serving our children is a great privilege.
Amen? It's a great ministry para natong tanan. Magampo sa ta. Father God, salamat kaayo sa imuhang pulong nga among pag-aambitan karon. Thank you, Holy Spirit, nga ikaw kanunay magapanglihok sa matag usa. I humble myself, Lord. I speak your word. In Jesus' name, amen and amen. Okay, next is the obligation. Okay? Obligation. They may be obligated to the state, to their family, their children, or to their husband. Okay, obligated. Kaya nga naman, nganong obligated man? Sometimes ang mga mama, diligid kay sometimes. But the mama will serve to the children, magluto, maglaba, mamalansya, manglimpyo sa panimalay, and not just only for the children, but also to the husband. No? Appeal gihapon. Kay ngano, nakahinumdum mo amin mo mga mama, obligation gihapon nato ang atong husband, musugot kag sa dili, kana bitong atong mga husband kanunay binaingon, nakakita ka asa tong akong kuan? Nakakita ka asa tong tools? O so ang mga asawa mahimo sa pud nga kuan, kanang panday. Tools asa ato? Martilyo. Katong martilyo niya, mama ba ang taon po, di po kabalo ang hatag screw. Dili martilyo, di ba? Unya usahay kung dili po gani, kung sila man pud ang palatuon nato, sige, pwede ikaw sa magluto kay manglaba ka, manglaba ko, ang mga papa po moingon, asa diri ang asin? Asa diri ang kuan, asa diri ang mantika, naapay lamas. O di ba? So ang mga asawa na pud gikanang laba mo, barog na sa dang asawa kay pangitaon pa didto na arang asindong, naara diri tanan. O di ba? So daghan pa kay mga tawo nga magamit basta ko ana. So again, obligation not to your children but also to the husband. Wala nag-amin ang mga husband kay murag na konsensya guro gamay. Di ba? So mauna, no? And then kung ang mga papa or ang mga husband kinangla obligation gihapon sa ginikanan or sa inahan ang mga anak kay ngano isuway ra gud ninyo bilin ang inyuhang bana. Unya nag-eskwela ang inyuhang mga anak labi pa og kung kanang elementary pa or mga kinder pa dira suwaye nga ang mga papa mooy pasok pa kuana kanang patrabahuaan ang mga bata. Di ba? Ang mga bata nag-eskwela, nagkayuring ra gyud ang agi sa uniform sa mga bata. Naay uban nga ang mga kwilyo nangasuksok pa diri. Unya ang uban gihapuhap ra pud ang mga buhok, nakaw na day kay late na ka. Nya ang uban ang mga kuan pag abot dito sa eskwelahan, ang imuhang medyas nga usa kay nauk-ok. Oh, di ba? O nitago. Kay ngano man wala natarong. Di ba? Kaway-kaway sa mga papa nga mga responsible gid kaayo nga act like mama. Grabe gid si duha gud ka kamot ni Japhet, no? Kaway-kaway gid siya, di ba? So, hilo magid kayo ang mga papa, smile jud ang mga papa, di ba? So I appreciate all the papa. Kinsa man diri bana nga kung magluto basta naapay bakante tanang mga kaldero, hudo na nila tanan og gamit. Kay ngano, mo adobo sila kangkong. Pagkahuman kapuyan, man sila hugas na pa, may usa ka kaha, brito na po sila buwad. O, di ba? Unya pagkahuman, ay ang akong asawa kinahanglan man ito na ako usabawan. O, gikuha na po niya ang kasirula dito. Nagkuhan, unsay giluto, kamunggay ragud to puro, nga naay mga tangad dito. Di ba? Unya pagkahuman, ay ang akong anak, dili man mo kaon ugutan, ug buwad. Prituhan na po niya og itlog, gikuha na po niya dito ang mga bakante. Unya pagkahuman excited ang banang moingon, come on, let's eat. Pagkahuman lami kayo, appreciate gid kayo ang mama. Thank you gid kaayo darling, kay gilutuan jud mi nimo busog kaayo. Pagbalik na nimo dito kay imong dadon imong kinan-an, pagtan-aw nimo imbis kay busog kay ka, gigutom ka, nagtan-aw ka sa mga hugason. Grabe kadaghan pa di ay sa mga hugason, di ba? Pero again, bisan ingon ana, mga wife, naabay mga bana nga ingon ana, ni complain ba ta? No, dili gyapon ta pwede mo complain. Kay again, in spite of all those daghang hugason, number one, pasalamatan. Salamat sa Ginoo, gidato ta nakapalitag daghang mga utensils nga hugasanan. Di ba? Ikaduha, nalipay ta nga atong bana, kamaong muluto para kakaunta nga mga bana, mga asawa. Di ba? Amen?
Karong adlaw ba managluybob na jud ko diring dapita. Kung kinahanglan bata mo padayon og istorya or dili kay murag 50% na minaw, 50% nag-ingon asa ka ko dadon sa akong anak ron. Ikaw magsimba no. Naa ba kay pa Mother's Day kanang kuan kanang unsa na kanang treat karon? Oh, naguna-una klaro kayo mga dagway. Ang ubang mga mama katawa-katawa pero ang ubang kana na dito. Sige. Wala ni gapadungog-dungog, no? Bato-bato sa langit ang makadungog, dalain taon ang mga mama. Okay? So that's obligation. Ngano naabot naman ta diha nga obligation ra man ta diring dapita, no? So first and foremost sa tanan nato nga mga obligation sa atong mga anak, sa ato ang bana, first and foremost nga atong obligation is to God. We will not be a successful mama without God. Our children cannot honor the mama without us, mama, will honor first to God. Diba? So that's why in every aspect, we'll always kanang think nga naatay labaw sa tanan nga atong dapat trabahoan. Amen? Ingon sa Titus chapter 2 verses 4 to 5, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not be unsaman blasphemed or maulawan. So that's why ang mama is influential gyud kaayo ang mama. Kay the first teacher is the mother. Tama? So that's why if we have to teach our children, labi pa ugagmay pa, teach it in the right way and teach it biblically. Kay if you have to teach them with lie, they will grow nga naapod sa lie. And if you teach nga kanang okay ra kanang ilipat-lipaton na to, lipat-lipaton na punta sa atong mga anak. So that's why kinahanglan mother is really a role model. Okay, now, letter T, tears. Okay? So tears, a good mother is going to experience some tears. And there are different kinds of tears. Nakahilak na ba ang mga mama? Nakatagaktak na ba ang luha sa mga mama? Nakatulo ba ang mga luha? Yes. And there are different kind of tears. There are tears of sadness, tears of joy, tears of worry, tears of grief, tears of relief, and tears of regret. Di ba? So dunay mga lain-lain nga klase sa mga tears. And there is no doubt also that Mary cried as Jesus was being crucified. Di ba? True. Makahilak ang mama, oy. Nakasuway ba mo mga mama nga nakahilak mo? Nakahilak mo aning tanan, sadness, tears of joy and worry sa tanan? Nakahilak na ba ta? Yes, di ba? Kung malipay ta, kang atong anak maka-achieve, grabe yun, naghilak-hilak ta, pero unsa atong ikon, this is a tears of joy. Di ba? Unya sadness, makahilak ta, kung ang ato ang mga anak, kanang dili nato maklaro kung nakasunod ba ni sa naka-inline ba ni sa presensya sa Ginoo or not. Di ba? So lain-lain nga kinds of tears ang ato ang natagak sa mga mata sa mga mama. And letter H is a home. Take the letter T and the R out of mother and you have the letters of home. Sige daw, tagaan sa mo na kog chance. Tagaan ta namo og chance to think nganong na home. Take the letter T and the R out of the mother and you have the letters for home. Kita na ang answer? Sige, tagaan mo na kog 5 minutes to study. Kung makasabot mo kung nganong na home na siya diha. Klaro na? So kung atong ipa-explain masabtan why asa na nato gikuhan, di ba? Dili na siya to the x and y, to the component of, no? So, it's a home. Someone once asked sa usa ka bata, in siya, Dong, Day, where is your home? And the bata reply, wherever mother is, mauna ang home. So that's why, again, mama play a big role in the family.
So home is where there is a loving atmosphere of care, concern, and conviviality. Pasabot ana kana bang inyong panagkuyog, unsa na kanang binarkada ba, barkada na binarkada ba nato atong mga anak? Nahimo ba natong best friend ang ato ang anak? No? So yes. Makita nako kana bitaw mo ingon nga ma, kuyog ta. Oh, di ba? Kung babae imong anak, ingon siya sa Genesis chapter 2 verses 21 to 22. Unsa may buot pasabot anang empathy? Unsa man na sa Bisaya ang empathy? Ha? Kanang ang imuhang pagbati ba na kung unsa imong ang grabe nga pagbati nimo sa imuhang anak nga willing gani ka nga imong ihatag ang imuhang kaugalingon just for your children. No? So it takes both a father and a mother to raise children in the way that God would have raised. That is God's ideal. So not just only for mama ang pag-atiman or pag-educate sa bata, but it's also the father. Mao nay ideal nga situation nga gihatag sa Ginoo. But the mother, however, provides the warmth. Nakasulay mo, the warmth kada bitong kahilakon ka, nya muduol ka sa imuhang mama, and if you then your mama will hug you, di ba? You feel kuan jud kanang unsa na kanang feeling nimo nga you are loved and cared, no? So provides the warmth, encouragement, emotional sympathy or empathy to a child, and this is the empathetic spirits defines of the motherhood, di ba? Mao ba nay gipangita? That's why kung wala na diha tanan, dili na ma-meet sa mama. That's why mama needs to be kuan gyud matured. Mama needs to be responsible, and mama should be ready to become a mama. Because kung wala gani na, then your child will be seeking. That's the time that ang bata seeking for love, seeking for attention, seeking for everything. Diba? So that's why nga dunay mga kuan uban mga anak nga na-mislead. Kaya nga naman, walay attention, walay pag-atiman sa usa ka mama. And lastly, our reward or regret. If a mother, unsa man nganong naay regret? So naay reward, naay regret. Reward, if a mother is mature, then recognizes her obligation, sheds her tears over children, keeps the home, and practices an empathetic spirit toward her children, then she will be rewarded. Next, she will be rewarded by unsa man, children who will, according to the proverb, her children arise up and call her blessed. In Proverbs chapter 31, verse 28. Now, also, her husband will extol her praises as well. Her husband also and her, he praiseth her. Okay, now, she will be recognized by the people. Dili lang kay sa imuhang panimalay, no? You will be recognized by the community for her good work. So that's why, mama again, we will be a role model. Di ba? So, kinahanglan ang mama, kayo ingon siya, recognized by the people of the community for her good works. So that's why, ang mama, kung mo ang ngalan, Grace, jud ka, di gina pwedeng ilisag maritis. Di ba?
So kinahanglan nga ang mother gyud kay kinahanglan jud nga mahimo tang blessing sad sa ato ang mga anak. So mama, unsa man, in order for us nga mag-recognize good works sa community, unsa man kinahanglan still we have to act like Christ as a mama. Di ba? We have to play how God gi-entrust sa atoa ang iyahang life. Di ba? So kinahanglan nga dili negative ang makita ay mao to imong mama. Lang imong mama ba kay marami pa chismosa man pud to siya or something. It's a no. Di ba? So that's why we have to be kuan kanang a good model gyud nga daghan ang ma-blessed through our life. Ingon sa Proverbs 31 verse 31, her own works praise her in the gates. Ganahan ba mo nga i-praise kita nga mga mama nga malipay ang Ginoo sa atoa? So there may be regret, okay? Nganong doon na may regret. There may be regret due to lost children na iuban nga nalingkamot gyud intawon nga makaanak. 'Di ba? Pero naayuban nga nawala ang mga anak or nalaglag or namatay. But the unsa man, the regret due to a failed marriage or regret due to children given to worldliness and carnality, but unsa man ang gina-regret gyud sa mga mama. Many other sadness that come as a result of unfailing to live a godly life. Diba? Maka-regret ba ta sometimes? Ako sometimes I regret nga kanang ang mga anak they grow nga kanang na-miss nako ang uban nilang mga childhood. No? Nga they grow up nga wala ko. So that's why ngano mo hilak, di ba? Dili pwede mo hilak. Hallelujah. Easy. Sorry if kahilak ko diri nga part. Because I'm sure dili lang kay ako, but there are some mama na ma-miss ninyo ang childhood sa inyong anak. I dropped my tears and I cried to God. And I regret with my 4 boys and my 4 children, akong gipadala sa akong mama. I just want to share this testimony sa inyo ha, in order for you nga makahibalo ko kung sa story na mo. When my children, at their age of 9, I send them to my mama in Negros. Because na-feel na mo nga wala mitarong trabaho. And then, as in lisod kayo mi. We rented a house. And then, with no stable income. And my papa rushed in the hospital. And we need 200,000 on that time. And we are nothing on that time, no money. But I trust God. And I said, Lord, dili ko ganahan nga magtanaw ko sa akong mga anak nga naglisod sad sila. And there are times during that time nga magtanaw sila sa TV na ay mga mga advertisement like Jollibee or something, and they're saying, ma, lami kay kauna ng Jollibee, and they are saying that my eldest son say to the second son, go get the Jollibee. And of course, it's just only an advertisement. So they miss getting to the TV lang yun, no? Ang Jollibee. And my heart, I was so hurt. Nga nakita na ko akong anak nga ganahan sila mukaon, but I cannot afford
on the time. On that time, no? And then, so we decided nga, sige, padala na mo sa Negros, ako ang mga anak. And then, dito sila nag-elementary, dito sila nag-high school, and we do the ministry here. Until I realized that ministering people, preaching the word of God, without my family is not a good example. So we decided with my husband, because there was a time that I resigned to be a teacher. I resigned, si Pastor Eldan, decide nga dili na siya mag-abroad. And I said, Lord, full commitment. Dili ko mo trabaho, Pastor Eldan will not go to abroad. We will do full-time in the ministry. And this is our commitment to you. I had a good pay sa akong trabaho before. Siya na siya income nga klaro sa company, but we decided nga mo full-time sa ministry because we want to say yes to God's calling. And then, so while naa mga bata dito, empty ang naa sa among heart nag-ministry, mi diri nagsige mig minister, padayon sa ministry. Because ingon ko, okay ra, ug naa sila dito sa Negros, kaysa naa sila diri. Because we experience nga among leftover nga pagkaon anang gabi among gilugaw, makakaon lang sila, kami duha ni Pastor Eldan wala min ikaon para lang sa ilahan. And we experience nga meal time na, we set the table with spoon and fork, kanang nindot jud nga presentation sa table. Unya nagdrawing me. Unsa imong ganahan nga pagkaon? You know, the word kinahanglan ibarkada nimo imong mga anak, no? So ingo unsa imong ganahan? They want fried chicken. Ang mama pod nga piling kuan kabalo mo drawing pod in taon kog wings nga chicken, fried chicken. Ang usa ganahan man og spaghetti sa kuno na marang-arang sayon-sayon ni drawingon. Kay ana-naon ra man ako ang spaghetti nya kulur-kuluran og orange, spaghetti na. Nya usa ganahan burger, sayon ra kaayo, no? Kanang pinaana lang, unya butangan og giring-giring burger na sa sulod. Those nga nag-request gibutang nako sa ilang mga table, drawing do gikat nako sa bond paper. Akong gibutang sa ilang table and I said, sige, mangaon na ta. Asa ang kanon? Naa diha sa kilid sa imuhang fried chicken. So mo na tong pagkaon and we pray tanan. And then ingon ko, just increase your faith. Put your faith to God. Dili ta gutomon. Tanan nimo nga gi-request, ihatag na sa Ginoo. So let's pray together. So nagpray me. And finally, ang tanan nilang gipangayo. After we pray, someone knocking at the door. Ayo, palihog kog kuha aning sudan kay naay nag-birthday sa tapad. No? The only nga wala nila naangkon ang hamburger lang kay naabay mag-birthday nga nag-hamburger dito. So ang uban nahatag. Di ba? Praise God kayo. So ang mga drawing among giputang sa kilid kay tinuod na jud nga pagkaon. Ang nakaon na mo. And we send, after that, sakit among kasing-kasing ng Pastor Eldan. Sige, send na to ang mga bata sa Negros. So gisend na mo sa Negros and they graduated dito elementary and finished their high school as grade 10, up to grade 10. And we decided, anak ko, ginikanan ta, na-miss na to ang childhood sa atong mga anak. And there are times nga ganahan sila, praise God for their lives, kabisag layo mi, panagsara jud kaay mi mo uli. Siguro kaupat ka bulan ka usara mi mo anha, then usara sad mi ka adlaw didto kay ministry lagi. No? Dili pwede nga ma-miss na mo ang Sunday. Dili pwede ma-miss na mo ang mga Bible studies and visitation that time. And there are times nga kanang magkasakit sila, they're calling for mama, but it is Lola ang nagatiman. Na mga meeting sa eskwelahan, they want mama, kay moingon man lagi ko no, okay, pakuyog inyong mama, but Lola ang naa. Diba? But praise God for my mama, nga responsible sa iyang mga apo. In short, in the absence of mama, in the absence of me, it is my mama, their Lola, nga maoy nagkuhan sila ni stand as mama. No? But again, I always praise God for my mama. Nga na. So that time,
I said, Lord, as for me and my household, we will serve the Lord. Poverty is not the hindrance. Only for me and for my husband to level up our faith and to put our trust to God. And then ingon ko, we are too hypocrite nga kanang we are encouraging the congregation nga God shall supply all our needs, then we put God into doubt. So ato nang kinabuhi nga kita mismo nga nagminister. So we decided nga kuhaon na mo ang mga anak. And then so sa diha nang diri na sila, ingon na sila, ma diri na jud mi mamuyo. Yes, diri na ta. So and then ingko magampo ta nga God will provide our own balay. And then ingon sila, maganahan ko ani nga eskwelahan, diri ko ma-eskwela, ma diri mauni mo na sa akong heart. Sige, kanang God will kuan. So sige kung tubag nila, kana nimo nga gi-desire, God sees your heart's desire and God will meet that desire and will answer that prayers. So pangayui inyo kuan ampuin na sa Ginoo. That time ingon ko kanang wala tay enough nga kanang income, pero I know that my boss, I have a big boss and that is my God. He is the kuan gyud, the more rich among the rich diri sa kalibutan, more than. So ingon ko kanang inyong mga eskwelahan nga gustong eskwelahan ninyo, sisiw lang na kay Lord. Diba? But kung ako lang, tawhanon kami ni Papa nimo, dili na namo mamit. But today, ingon ko sa ilaha, just put your trust to God also and claim His promise. Kay ingon siya nga, kanang His promise kay not to harm us, but to give us hope and a future. So hold that promise and praise God. Sa ang mga school nga ilang gipangandoy, ang Ginoo nagtagpo. Giprovidean mi, gipapahawa mi sa akong boarding house. Kaya wala mi nakabayad. No? For 1 month lang, wala mi kabayad. Gipapahawa mi sa among boarding house. And then, mauto nang uli, nilakaw mi, ingon ko ni Pastor Eldan, sige, gipapahawa man ta sa boarding house. Wala mi nasakitan. No? But gihilak na namo sa Ginoo ning ko, Lord, nakahawa man mi ani nga boarding house, pasabot, dili na mi nimo paabangon. Pasabot nga himo na mi tagaan og among kaugalingong balay. So muhawa ko dili kay tungod kay mobalhin ko dito para mag-abang ko. Pero og naa magaling i-provide po nimo nga for rent, kinahanglan dili na ko papawaon kay maka-afford na pud ko nga mobayad kay ikaw man amo supply sa tanan mga panginahanglan. And praise God, ang Ginoo nagtagbo nga natagaan pud mi og amo ang kaugalingong balay. Di ba? Kanang tanan dili na tungod lang kay sa amo ang diskarte or sa amo ang paningkamot. It is all God's favor to my family. It is all God's blessing sa amo ang pamilya. And I encourage all my 4 boys, ingon ko, just be faithful in serving God. No reason nga dili ta mo simba sa Dios. Walay rason nga dili nato siya tagaan og time, o walay rason nga dili nato tagaan og kanang panahon ang Ginoo. So we'll just do what God wants us to do. So mo na ang gibuhat namo sa among mga anak. And then I said, we will serve God. I never encouraged them to be engaged in the ministry. Never ko niingon ni Pastor Sam or nila ni Ken nga, maunin yung buhaton sa church, maunin mo na, no. Kaya dili ko ganahan nga, I have to force them. I want them to see their part and their task and their responsibility as a child of God. And then it is them nga ni decide nga, yes ma, we will serve the Lord. And here we are, praise God. No, glory to God. We sealed with the precious blood that my 4 boys are serving God. No, so that's why ingon siya nga kinahanglan nga kanang as a mama, don't miss, no? Take the responsibility as a mama or as a kinikanan. Kaya nga naman, lisod ko ma-miss ninyo ang childhood sa inyong mga anak. Lisod ka na mo ingon ko, hala, dako na day ka, hala mao na day ni mo na-achieve, hala mao day ni, no? So kinahanglan nga, give every minute, every hour, kung unsa man ang pagkakataon, grab it para ibanding nimo ang pamilya and make your banding, make your kanang party with God's presence. Di ba? Dili jud pwede let your kanang family nga ang Ginoo will be the center sa inyong family. Amen. Ayan, sige suluksuhan na to.
Sorry nga medyo na emotional ko ditong dapita, no? So, but I ask forgiveness sa akong mga anak, no? Kay niingon ko kanang na-focus lang namo ang ministry kay wala namo nasabtan atong mga panahan pero dili mi kabalo mo balance sa ato nga time. But praise God nga dunay mga tao nga nang gigamit sa Dios and the word of God mo ay nagpa-realize namo nga kinahanglan jud tipuok pamilya, no? Kay our goal, no one left behind. Di ba? Kitang tanan kinahanglan ta mo atubang sa atong langit ng amahan. Ayan, so mauna ang beauty sa usa ka mother. Diba? So mo na ang beauty sa usa ka mother. And then kinahanglan nga atong siguruhon mga mama, siguruhon nato nga ang atong mga anak kanunay naka-inline sa presensya sa Dios. Kinahanglan siguruhon nato ang circle of friends sa ato ang mga anak. If this is a good influence, godly influence ba ni or worldly influence ang nakuha sa atong mga anak, it's not wrong if i-strict nimo ang imong anak because of their good, but make sure nga ang imong pagdiscipline dili makahatag og rebellion spirit sa mga bata. Still with love ang ato ang pagdisiplina sa ato ang mga anak. Amen. Now, mauna ang beauty sa mother and us as a children. Unsa man atong respond? No, unsa man ato ang respond? According to Ephesians chapter 6 verses 2 to 3, ingon siya, honor your father and mother. And this is the first commandment with a promise that it may go well with you, that you may live long in the land. Then according to Exodus, ingon pa siya sa Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So, unsa ato ang respond is we have to honor, no? Now, how to honor your mother or your parents? Ingon siya, number 1, love her unconditionally. Okay, so no matter what, kinahanglan nato i-honor ang ato ang mama, no? The way that you honor your mother is to love her unconditionally. Dili mo ingon, ma, tagay sa kwarta, higugmaon ta ka. No, unconditionally. Love her when she's young and love her when she's old. Still, kinahanglan. Proud ba ta sa atong mga anak? Proud ba ta? I remember one time nga nagpastor ko dito sa probinsya, dili niya kuyugon ang iyahang mga mama kasi syempre mga farmer man lagi. So naay mga activities sa school, naay mga gatherings nga kinahanglan ang parents, dili kuyugon ang mama. Kay nga naman tiguwang na daw kayo iyahang mama. Ni dili ika proud. No, it is not God nga desire sa atoa. We need to be always kanang honor and love our parents. So everything that she has, she gives to you. Tama? Ang mama, buhaton baya sa mama ang tanan. Diba? Buhaton sa mama, usahay, bala ang mama di kakaon, makakaon lang ang anak. Diba? Unya ang kanang mama, tagaan na gani na og something like labi na og mga pagkaon. Weakness sa mama basta tagaan og pagkaon. Labi pa kanang pagkaon nga panagsara nato kaunon sa ato ang balay. Inighatag ana, ingkita na na pagkaon hinahinayon na nagputos, isulod dito sa bag kay nganuman ang akong anak dito wala pa nakakaon, tagaan ako ni. Diba? Tinuod na, bisag tinapay na diha ang ihatag, ingkitan ra na gamay para makakita ang naghatag nga nikaon. Pagka man hininulo na dito, pag abot dito, tawago na ang mga anak, o imo ni, putol, maapod-apod lang yun ang mga anak. Unya, og magkasakit ang mga anak, ang mga mama, walay tulog ang mga mama. Di ba? Kaya nga naman, ang mga mama kanunay na diha nakamonitor sa bata. Kung gihilantan, ala sigig, kuan sa kanang, unsa na tawel, bason ang tawel, butangag ice. Di ba? Niya pagkawan, ibutang diri sa agtang. Haplasan, hiluton, bisag unsa na lang. Unya, ingnon na lang dayon, unsa imong ganahang kaunon dong. Niya maingon po ng bata, katong healthy pa ko, wala ko nagsakit, nangayo kong sudan, wala ko nang tagay, walay kwarta, karon imo kong pangutanon. Di ba? So tanan buhaton sa mama. Kaya nga naman, kanang anak man siya na ang mama, ingon anak man maghigugma ang mama.
Di ba? So tanan buhaton. Lays down her life for you. Love her when she was something to give and when she has nothing to unsa man left to give. Kaya nga naman, relationship is a give and take relationship. Not just only always ask, kung dili, give, putta. No? So, you are and we are commanded to love her unconditionally. Ikaduha, love her affectionately. No? So, tell her that you love her. Pila man ka mga anak diri na ingon, Mama, I love you. No? Expressive ba ta sa ato ang parents? Expressive ba ta? Or mo ingon to, ulaw man kayo mo ingon og I love you ni mama. Nya maulaw man ko mo ingon ni mama og I love you kay ngano parang nagpabadlong man ko gaganina. Kay gipapalit lang ko og mantika ang sobra ako magipalit og load wa man ko nananghit. Di ba? So tell her that you love her. Di ba? Mao jud pinakanindot nga paminawon sa usa ka ina nga ingon sa anak, I love you mama. So, kung wala pa ka, nakaingon og I love you to your mama, karon assignment nimo, tell her that you love her. And then, on sa pagyud, hug her and do not take her for granted. No? So, dili gyud pwede nga kanang take for granted, dili pwede ka nang moingon ka nga, unsa man? Ha? Unsa man? Unya na good? Di ba? Kung ang mama, kabalo ko, ang mga sa memes, bitaw na ay makita na ay mga pick-up lines ang mga mama daw. Ang mga mama kuno kay na mga pick-up lines, mga mathematics, wa ta katudloi og kuan nga para, di ba? Na pay 1, 2, 3. Oh, di ba? Ana man ang mga mama, 1, 2, 3. Pag di ka karon lupad jud ni ron nimong, oh, di ba? Ana ang mga pick-up lines sa mga mama. Niya mo ingon din ang mga mama ba? Mata ang ipangita dili baba, oh, di ba? Mao na mga pick-up lines sa mama. Sige ron, dili ka kakita, mata ang ipangita ayon ng baba, kay di ganin nimo makita, makita jud ani mong imong pangitaon ron. Naaba na nga mga pick-up lines sa mga mama, mao na mga pick-up lines sa mama. Di ba? Unya, kausan na lang, kaduha na lang, last na lang yun ka ha? O, mao na mga pick-up lines sa mama. Di ba? Unya, mga mama, musa mo kan, ayaw hulata nga masuko ko, kabunalon na jud ko nimo, kabunalon na jud ko nimo. Di ba? Na if naay pick up lines ang mga mama, naay pick up lines ang mga bata. Ang mga bata, unsa man? What's a good? Kajut lang. Kano sa man ang kajut? Wa magyapon na human. Hapon na lang, wa jud ang kajut. Di ba? Ay, kapuyaan na, oy. Ako gidsugoon, wala nilain. O, di ba? Mo po ni mga pick up lines sa mga bata. Tulog nagtarong dong. Nya na good, sa'yo pa gani, alas 11 pa. Dong, klase pa biya ni mo dong. O lagi, di ba? Naapoy mga pick-up lines ang mga mama. Would you think ang mga mama malipay anak mga bata? No. Di ba? Kaya nga naman, kinahanglan, is it a one way of honoring sa parents? It's not. Di ba? So, next, number 3, understand her sympathetically. So, mothers go through a lot of changes and they wear so many hats. Unsa man nga mga hats ang ilahang gina-wear. They cook, become chef, di ba? They clean, mahimo siyang hats of janitor. They judge, they make peace, they referee. Oh. Murag okay pa ang cook nga posisyon o ang cleaning o kaning judge. Pero ang ganing mag-referee, murag lisod-lisod jud. Kay di gyud madalag pito-pito ba? Pag dili gyud madala, kausa na lang jud kahadad-an jud bunal ba? Di ba? But I was appreciate gid kay si Pastor Dorothy ug maoy magdala, mata ra joy palihilkon. Si Pastor Dorothy, I can see in her eyes the way she say quiet. Kaya mo ana man si Pastor Dorothy dai no? O di ba? Quiet lang but tough. Dili nang mingon, kausa na lang jud ka. Pantay ka, di ba? Ingon ana, inaay usay ingon ana ang mga mama, pero kinahanglan di ay naay discipline pero with love. Ana lang gud ba? Oh, di ba? Unya kinahanglan nga kuan ya. So lain-lain gud in town sabton pud ang mga mama, no? They make peace, they referee and their accountants. Nganuan maka-accountant man ang mama? Be, nakadawat na ko sa sweldo sa inyong papa. Mauni, unsa kong unahon? Kurinti, tubig, bugas, allowance.
Boarding house sa mga bata, daghan pag yun. Di ba? Pag tanaw nimo, wala naman ko'y pang Shopee, pang Lazada. Di ba? Sana all maka-Lazada pa o maka-Shopee. Di ba? So yun, realize the various challenges she's gone through and ingon siya, as they're getting older, we are to be extremely sympathetic. Dili na tinuod. Ingon sila nga if magkatigulang kuno ang mga mama, magkaluuran. Tinuod na mga mama, may gani wala pa yung mga tiguang diri. Di ba? Ingon nila kung mga naa kuno yung mga magkatiguang, magkadugay daw, magka-old daw ang mga mama kay magagiting luuran. Unsay English anang luuran so Pastor Dorothy can understand? Oh, sensitive, no? As they said, according to them, or matod nila, that when the woman is getting older, the more it's sensitive. Actions and the words. Is it true? Dili, no? So wala di agree si Pastor Dorothy. Pasag na ito, matod nila raman pud to. 'Di ba? Matod nila raman pud to. Pero kung imo na gikinabuhi karon nga magpahiubos-hiubos ka diha, o niya magpaluod-luod ka diha, huna-hunaa, luod pa pagkang dako. No? So, ulay luna ang pagluod-luod, no? But again, kinahanglan nato nga atong i-honor nato again ang atong ginikanan. Proverbs 23:22, do not despise your mother when she is old. And number 4, love her by being attentive. So we need to pay attention. So kung atong mama gani mo tawag, or do na gani isulti ang ato ang mama, we need to pay attention and you will say, yes mama. If dili pa gani ka available, wait for a while mama. Di ba? So kinahanglan nga naa gihapoy nindot nga pamatasan. No? Then kinahanglan gyud nga unsa ganito mama, excuse me, unsa ganito imong gisugo, wala na ko nagyat tanan. Di ba? So unsa ganito mama, no? So because again, love her by being attentive, and you need to pay attention. If the husband wants it undivided attention, and the children also want undivided attention from that mother, then when is the mother's turn? Diba? If the bata needs attention, if the papa needs attention, then when is the mother's turn? Then, unsa man, you have to determine in your heart that you will love her by being attentive to her. Maurag yun na ang gusto sa mama. Because again, in Proverbs, ingon siya, listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Okay. Now, number 5, love her joyfully and cheerfully. Proverbs chapter 23 verse 5, it says, may your father and mother rejoice. May she who gave you birth be joyful. So kinahanglan atong pangandoy, lipayon nato ang atong mga ginikana atong inahan, ang labaw sa tanan, malipay ang atong langit nung amahan. Amen? Because mothers are the greatest helpers in the world, and they do things that money cannot pay people to do. Tama? Sakto ba mga mama? Last 2 na lang yun. Love her by being grateful. So nagiging grateful ba ta mga anak? So love her by being grateful. Be reminded again and again by simply showing and expressing a gratitude. Unsa man nga grateful, you always say, Mama, thank you. Naka-thank you na ba ta sa atong mama? Nakapasalamat na ba ta sa atong mama? Mama, thank you for taking care of me. Thank you, mama, nga nahimo ka na kong nurse. Nahimo ka na kong chef. Di ba? Nahimo ka na kong everything. Di ba? Sa tanan ako nga Panginahanglan naa. So naka-thank you na ba ang tanan? Yes, naka-thank you naman. So not just only sa mga youth, but to all of us, this is all para sa ato ang tanan. Even we are down na mother, but naapod tay mama. No? So we have to express it. And lastly, love her by reminding of how much she's needed. No? It hurts a mom to feel she's no longer needed. We have to constantly remind our mothers how much they are needed constantly. We really need our mama. Amen? Maunang no one can replace to our mama. Diba? So we really need mama. And again, if we honor
That's how we honor the mama sa iyang giingon kay do na po'y promise. Di ba? Na ay promise sa atua. And God's promise to us if we honor our parents is again Exodus 20:12 unsa to iyang gi-promise? Yes, you may live long in the land the Lord your God is unsa man giving you. Now, and unsa man na kay man siya live long, and that promise is a promise of blessing and stability. If you want blessing, then you have to honor sa inyong ginikanan. Amen? Unsa man ang blessing nga naa diha, naa na basta blessing na gani, it includes finances. It includes sa atuang kanang livelihood. O it includes sa tanan nato nga gipang health appeal. Di ba? In all aspect, yes. And then stability, nahimo tang stable. Amen? Lisod ba trabahoon? Sayon ra trabahoon. In conclusion, in Deuteronomy 27 verse 16, curse is anyone who dishonors their father or mother. So that's why we have to honor them. And Proverbs 20, if you insult your father or mother, your light will be snuffed out in total darkness. Again, if you insult your father or mother, asa ka out in total darkness. So what we should do, balik, Ephesians 6:2-3. Again, ready? 1, 2, 3. Amen. So kung ganahan tag panalangin, kung ganahan ta og blessing and favor, and unsa pa na diha nga atong gipangayo, again, honor sa atong mother and father. Amen? Father God, salamat kaayo sa pulong nga amo ang nadungog karon. Help us, Lord, and lead us nga mahimo kaming kanunay, mapasalamaton, mahigugmaon, ug mapasidunggan namo ang amo ang mga ginikanan. Tungod kay you first love us and kinahanglan sa namo higugmaon ang among mga ginikanan. We seal the word that we heard today with your precious blood. In Jesus' name, amen and amen.